I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. Ayan, mayroon tayong upload videos update. Okay? So dahil dito mga best, dito nyo makikita no, sa Okta Research may bagong survey ang Okta, no. Kung ikumpara mo naman kay Pulse Asia, false na false. Hindi natin malaman kung saan nag-survey si Pulse Asia, baka sa Davao, no. Grabe niyang binagsak si Pangulong Marcos Jr. Ikumpara mo naman kay Sara, wala naman ginawa mga kababayan. Ewan ko kung bakit tumaas yun. Sa GMA News Online mga best. Agay. Marcos Trust Rating Dips. BP Sara improves and latest Okta survey. Ayan, published April 29, 2025, 10 AM. Updated April 29, 2025, 1:30 PM. Ayan, no. Di bang survey ni False Asia? Binagsak si Pangulong Marcos Jr. Kaya false na false yun eh. Kasi ang mga mamayang Pilipino na nakita nila yun, mga kababayan, nag-react sila. Halos grabe makita mo sa social media, sa mga comment section, grabe nag-react sila. Hindi daw totoo, fake yan. Sabi nila, nako, gawa-gawa lang yan. Tama. Alam nyo, sabi ko nga, makikita nyo talaga ang totoong survey sa Kalye survey. Yung ginawa ko. Yung ginawa ko nga, ano lang yan, sa isang lugar pa lang, sa Tarlac. Wala pa sa big city, guys. Buong Tarlac po, kahit sabihin mo Baluarte ng Dilawan. Nako, mga kababayan, landslide si Pangulong Marcos. 'Di ba? Si Sara kulilat. Lagi niyo tandaan, hindi mananalo ang pangulo na sinusuportahan nyo pag walang ang NCR. Tandaan nyo yan. Si Pangulong Marcos Jr. malakas sa NCR. Sa Mindanao, malakas din Pangulong Marcos Jr. Ang dami nagagawa ang dating Pangulong Marcos Sr. Plus yung ito, ginagawa ng anak. Lalo na sa South Cotabato, sa Cebu din. Basahin pa natin para kompleto detalyado. Shout out sa mga Marcos loyalists and supporters. Hello, Filipinos and OFW, agree. Ito, buti talaga si Okta. The trust and performance ratings of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dipped to 60%, while Vice President Sara Duterte improved to 58% in April 2025, according to the latest survey from Okta. Di ba? Sa bagay, hindi naman sila magkapareho ng posisyon. Presidente si Pangulong Marcos Jr. Ito si Sara Duterte, pag-alagala, wala naman trabaho yan. Di ba? Alam niyo yung trabaho niyan? Kundi manira. Palaging si Pangulong Marcos Jr. ang nakikita niya. Yung pamahalaan ang lagi niya nakikita. Sinisiraan niya. Pati yung mga congressman. Papatayin niya yung si congressman Chua sa pamamagitan ng Apple. Tapos nilalait niya si Congressman Abante. Grabe, mapanglait ito mga kababayan. Hindi maganda itong magiging leader ng bansa. Saka isa pa, hindi siya qualified. Sorry to say, pero hindi talaga siya qualified. Napaka-immature niya, parang batang maliit. Di ba? Sabi dito, based on Okta Research, tugon ng masa. TNM survey released on Tuesday. Marcos got a trust ratings of 60% and performance rating of 59%. Ay, wow. Di ba? Ilan lugar lang siguro ito nagsusurvey si Okta, no? Hindi po lahat pa yan. Tingnan nyo, ang taas ng survey ng Pangulo. So, kung performance niya, natural kayo naman, obvious naman, di ba? Kaya nga yung survey ng false na false yun. False siya, ay sus, Maria Joseph. Walang kwenta, peke yun. Kaya nga hinamon ko sa Kalye survey yun, mano-mano. Di ba? Tuloy. Sabi dyan, these are lower compared to Marcos 65% trust rating in the fourth quarter 2024. TNM survey and 64% performance rating in the November 2024. Ayan. And of course, at least guys, 60% mataas na masyado yun. 59% mataas na yun. Okay lang yun, walang problema. Hindi naman nakukuha
sa ano yan eh, sa survey. Ang importante, yung may gawa, ika nga. This marks the lowest trust rating for President Marcos Jr. since the first quarter of 2024, and downward trend in his satisfaction rating was observed since the July 2024 TNM survey. Okta said. Agay. O, di ba mga bes? O, di ba mga beswa? Yan po ang survey ni Okta. Di ba mataas? O, dapat pag nag-survey kayo mula Luzon hanggang Mindanao, Visayas para makita nyo. So, taliwas doon sa survey ni Pulse Asia. Taliwas doon sa survey ni Pulse Asia ay talagang mali siya. 'Di ba? Maling-mali siya. Maling-mali siya nga. Oh, 'di ba? Si Vice Presidente Sara Duterte, okay lang yung ratings niya. 'Di ba? Wala namang problema sa ratings ni Vice President si Sara Duterte, wala namang ginawa yan eh. Oh, 'di ba? Wala naman siyang ginawa. Oh. Anong nagawa ni Vice Presidente? Wala naman siyang ginawa. Kayo talaga, see? Ito pa. Manila, Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. maintain majority trust and approval ratings in April, according to the latest tugon ng masa survey released by Okta Research. Agay. The survey conduct from April 2 to 5 showed that 60% of Filipinos trust Marcos, while 59% are satisfied with his performance. Ayan. Tuloy. Both figures dip from November 2024 levels, with trust down 5% points and satisfaction lower by 4 points. Despite declining ratings, most adult Filipinos continue to express trust and approval for President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okta Research says in its report released on Tuesday. And pa, the lower scores were driven largely by lower score in Mindanao, the stronghold of former President Rodrigo Duterte. Actually, hindi naman lahat ng Mindanao is maka-Duterte. Hindi po, mali po kayo. Kung magsusurvey ka sa Davao, yun, maaari. Sa part ng Davao, yun, maaari yan. Wala talaga dyan. Buboto. Pero maraming Marcos supporters and loyalists dyan, guys, ha. Ito pa. Trust remain high in Marcos northern strongholds, with Ilocos regions 92%, laki Cordelia administrative region ayan at 87%, and Cagayan Valley at 83%. You see mga bes, balwarte niya talaga yan. Kaya sabi ko sa kumakalabang kay Pangulong Marcos Jr., hindi mananalo manok nyo pag walang NCR. Pero pag si Pangulong Marcos Jr. ay mag-endorse ng isang kandidato na bihasa, ay sigurado makukuha niya ang majority ng Marcos loyalists for sure. No? Luzon, NCR, kahit saan. Kilala ang Marcos, guys. Sikat na mga yan since 1965 pa. 70s, 80s. Okay? Survey results showed Marcos fared best among the poorest socioeconomic class, with 66% of Class A respondents expressing trust. Marcos trust and approval ratings were significantly higher than those of other top officials, including Senate President Senate Escudero, House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, and Chief Justice Alexander Gismondo, sabi ng Okta. Si Pangulong Marcos Jr. ang pinakamataas na trust ratings. Siyempre, Pangulo, mga kababayan, at nakikita naman mamayang Pilipino. Remember, 98% or 95% may telepono na ang mga mamayang Pilipino. Kaya may nakakapanood sila sa social media. Diba? Ganun lang yun eh. Ito pa. The findings suggest continued public confidence in President Marcos' leadership, as he is
midway through his term. The survey was conducted among 1,200 adult respondents and has a 3% margin of error at a 95% confidence level. Agay. Tumaas ang ating trust ratings, ang trust and performance ratings ng ating Pangulong Marcos Jr. Agay. Nakakuha siya ng 60%. Agay. Si Vice President Sara naman ay 58%. So, sabi ko nga, magkaiba sila po ng posisyon. Pero kung nakikita nyo at nanonood kayo sa mga videos ko at sa other pro-government political content creators, na ilalabas nila po ang mga magagandang programa ng ating mahal na Pangulo. Especially me, guys. No? So, kitang-kita naman yung hard work ng ating mahal na Pangulo at especially sa mga gabinete niya, talagang magtatrabaho ng gusto. Kung ikumpara mo naman kay Vice Presidente Sara Duterte, wala naman po siyang nagawa. Hindi, real talk po tayo, nakikita nyo naman yan eh. Ang ginawa ni Sara, yung paninira, tinutulog siya ang Pangulo, no, ang mga pamahalaan, himbis tumulong, no? Wala eh, sinisiraan niya pa. Ang akala niya kasi, makukuha niya ang simpatya ng majority ng Pilipino, pues, diyan po siya nagkamali. Kasi ang majority ng Pilipino, mas sinusuportahan nila ang matinong kandidato. Hindi po pala away, hindi po toxic, no? Hindi pala mura, tulad ni Sara Duterte, grabe. No, hindi yung mayroong criminal mind. Well, kumbaga sanay na sila dyan, mga kababayan. Sabi ni Les Cañas tukhang queen nga dito, ito si Sara Well, anyway, basta importante mga kababayan, ulitin ko uli, no? Huwag kalimutan po iboto ang alyansa, tanggalin nyo ang dapat tanggalin, ipalit nyo yung alam nyo na maibuboto niya si Sara para for conviction. Okay? Ako, sasabihin ko uli, hindi ko po ibuboto si Senator Amy, ganun din si Villar. Maghanap ako ng ipapalit ko, either si Bitag or basta pag-isipan ko muna. So kayo na po ang bahala mga bes. Ang importante, ang ating mahal na Pangulo, maganda ang kanyang pamuno, very organized, ang daming natutulungan, maraming nagbago, unti-unting nililinis, ang daming nahuli ng mga illegal na droga, bilyon-bilyon, araw-araw. Sus Maria Jose, kung i-upload ko lang dyan siguro, no, sa aking community, kasi si YouTube baka sisitahin ako guys So yun guys, ang aking pinaka-latest updates video, and congratulations Mr. President. Diba? Tataas pa ng tataas po yan. Basta nakita nyo naman sa survey ko. Sa mga susunod na mga buwan pa. Diba? Try natin mag-survey uli. Okay? So yun guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye and babush. God bless Philippines.